Yan, punta na kami sa barko na sasakyan namin. Punta kami Formentera. Balikan lang. Yan, papasok na kami. Buen día. Se puede. Sí, no? Muchas gracias. Dito kami kasi mainit naman. Ito ang sun deck nila. Kato doon tayo sa kabila. So ito yung loob. So dito kami para kita. So konti lang ang ganda nito. Maliit lang siya pero maraming pasahero ang pwede. So tingnan natin yung minutes niya. Oh, di ba ang ganda ng view? So ang binayaran namin dito ay 49.50. Paalis na yung isang malaking barko. Ayan. Hindi ko alam kung pasaan siya. Pabalik sigurong Formentera. So, basa-basa ng kaunti. Ganda ng view. Doon lang pala pumarada yung isang barko. Yung suot ko. Balot na balot. Pero yung sa baba. Paalis na kami. Alas 10 sakto. Very punctual talaga itong mga barko dito. So, see you guys sa Formentera. So, ito yung baba. Kunti lang yung pasahero. So, wala itong mga sasakyan. So, ito ay ang coffee bar. Okay. Maliit lang siya. Ito yung kanina. Sa may sundeck. So, mas maano dito. Mas nakakalula. Kasi nga, ano siya, nasa taas. Kaysa sa baba. 40 minutes yung biyahe. Medyo malakas kasi yung alon. At dito na kami sa may Formentera. Ayan. So, dadaong na ang aming barko. May nag-aantay ng mga pasahero pero konti lang. So, kumpara mo doon sa Ibiza, mas maliit yung kanilang fare. Guys, maglalakad kami. Mga 2 oras. Kato, i-search mo na yung ano, Saint Francis Xavier. Yun yung capital nila. Yun pinaka-town. Guys, ang ganda ng tubig. Ang linaw-linaw. At saka ang babaw. Yun, no? Yan. Mahal yan. Yan. Ngangawa siya kasi maglalakad siya ng malayo. Yung paan niya masakit. Susuntokin na naman niya yung puwet mamaya. Oo, kasi Motor kasi maglalakad kami ng bonggang-bongga. Baka naman siya mauhaw. Yan, yan. Guys, wala nga talagang Uber or taxi. Nakasakay na kami. Hindi na kami naglakad. Ito yung town nila. Yan. So, napakaliit lang pala niya. Uy, mainit dito in fairness. Sakto talaga yung suot ko. So, ito na ang pasaan yan? Ito na yun. Ito na yung town. Pinaka-city nila.
So, ito yung town, napaka-tahimik. O, yan na, Kato. Maghanap ka na dyan. So, maghanap kami ng pasalubong doon sa So, guys, ito yung taxi. Iisa itong nakita ko. Yan. So, napakatahimik niya. Since January nga, hindi gaano ang mga turista. So, tahimik na tahimik. Malayo sa kabihasnan. Ang sarap lang nung walang ingay ng sasakyan. Ang galing. 7 minutes. 7 minutes pag nilakad. So, ito ang kanilang town. Napakaliit lang. O, diba? Ito yung town nila. Wala na, diba? Ano na siya? Eroske ba yan? Aba, Eroske, mabenta dito. Ay, para sa pet ko. Tataba. So, ganito inaasahan ko na pwede na. Ade, sakay na tayo. Wala bang rentahan dyan? Ayun, ito Eroske. Itong Eroske, wala siyang kainan. Parang nung dati, parang may nakita akong Eroske na kainan. Meron siya. Ah, ito nga. Ito lang siya. Wala gaano. O, diba? Ito na siya eh. Wala ka ng ibang pupuntahan. Kundi ito. Ang ano lang dito yung beach, no? Oh, yung beach. So, ayun nga. Kung gusto mo ng peaceful, tahimik, hindi maingay, ay dito ko nga. Tulad niyan. Magkano kaya ang kape dyan? 55%. Yan, ang cute niya. Ang liit ng town ng Formentera. Ano mga baso. Ito nakakita ko mas mura pa. Ayan. Bili ako ng 2 mug. Pasok ako para magpabango. Yan, ganun yun. Kung wala kang pabango, doon ka sa free. Kami dito sa panaderia. Bagong bukas. 1925. It's open. Ay, akala ko kape, oy. Walang bangon. So, check lang kami. So, marami din pala dito mabibili. Lalo. Ang gaganda. Love it. Ito yung football area ng Formentera. Laki din. So, another city tayo. San Ferran. So, mga 2 hours lang naman kami naglakad. O, diba? Ang saya-saya doon sa kaparangan. Doon sa may, farm. So, ayan. Sa Pansa. Sa Pansa. Ayan, mayroon ditong supermercadona. Yun nga lang, ang problema na naman yung pag-iihi. Buti kung doon kami dadaan sa farm. Daming ihian doon. Kaso magbabas na kami. Ang liit din ng city lang. Parang maliit na town. Pasok kami dito at bibili ng drinks. Maliit lang yung building. Parang hanggang 3rd floor lang. 2nd floor. Ayan, nakasakay na kami ng alas 2:55 ng bus papunta Esmola. Na-hire na namin itong bus. 2 lang kami. In fairness, magaganda yung bus dito. Hanggang Countryside
island life. Pero ang lalaki ng mga bahay Dulo sa dulo kami ang island. Akala ko Hindi namin lakarin. Ay, hindi pala kayang lakarin. Hoy ka to, hindi yan ang lalakadin natin, yung eskola. Mali ang sinabi mo, naging mola. Kasi tinanong niya ako ng mola. Ay, kala ko yung mola is yung eskola. Ayan, so nandito kami. Ang aming napuntahan. Hindi dun sa eskola. Beach lang din. So instead na kami ay ayan, punta kami dito sa labas. Ay guys, ayan ay cliff. So hindi pa pwedeng pumunta tayo dyan kasi baka tayo mahulog, hindi marunong tayo lumangoy. So cliff ito. Guys, cliff ito, yan. So, ang babagsakan mo lang naman ay ang dagat na napakalalim. Yan. Then, yung sa taas, ito nga. Itong, yan. So, marami ditong cactus. Yan. Guys, ayan no. Bato. Rock formation. Then, itong sa baba, hindi na tayo kayang pumunta dyan. So, dito tayo. Ayan na guys, ayan ang bato. Ayan. So, in fairness ha, pwede ka ditong gumawa ng bahay Pero nasa ano kasi to? Nasa tabing dagat. As in cliff na ito guys. So, kung aking ipapakita sa inyo, Zaran, that is the one. Guys, so kita nyo yun. So, cafeteria ng Formentera. Yan, pumasok kami dito. Kape. So, back to Ibiza kami. Alas 6 ang alis ng barko. Alis ito ng 6. Ticket namin. So si Kuya, andyan si Kuya. Checkpoint. So ito siya. So meron siyang papasok na barko. Mga sasakyan, andyan siya. So 6 ang alis. Niya. Mas malaki yung ano niya. Mas malaki yung space niya.